Magandang buhay! Palalimin ang ating kaalaman sa asignaturang Filipino. Sa araw na ito ay talakayin natin ang iba't ibang konseptong pangwika. Talakayin natin ang pinagkaiba ng wikang pambansa, wikang opisyal at wikang panturo. Tara, samahan niyo akong isa-isahin ang mga konseptong ito. Simulan natin sa tinatawag nating wikang pambansa. Kapag sinabi nating wikang pambansa, ito ay hindi lamang medium ng komunikasyon, kundi isang simbolo ng identidad, pagkakaisa at pagkabansa. Ito ay ginagamit upang pag-isahin ng mga mamamayang may iba't ibang katutubong wika. Sa Pilipinas, ano nga ba ang ating wikang pambansa? Alam nyo ba? Ayan, mahusay. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay tinatawag nating Filipino, letter F. Nako, wag kayong malito. Baka may magsabi dyan na Tagalog. Huwag kayong mag-alala, tama naman ang inyong kasagutan. Tagalog ang wikang pambansa, ngunit noong 1937. Sa bisa ng batas na kautosang tagapagpaganap bilang 134. Tagalog ang tinatawag nating wikang pambansa. Ngunit ngayon sa kasalukuyan at noong 1987, sa batas ng 1987 Constitution, hanggang sa kasalukuyan, ang ginagamit natin o ang kinikilala nating wikang pambansa ng Pilipinas ay letter F, Filipino. Tara, isa-isain pa nating talakayin ng iba pang konsepto ukol rito. Kapag sinabi rin nating wikang pambansa, ito ay isang wikang magiging daan ng pagkakaisa at pag-unlad bilang isang simbolo ng kaunlaran ng isang bansa. Hindi ibig sabihin na Filipino ang wikang pambansa ay hindi na natin dapat igalang ang iba pang pangunahing wika. Kinakailangan lamang natin ng isang wikang pambansa na sasalamin o magiging identidad ng ating bansa. Kung kaya, meron tayo tinatawag na wikang pambansa at yun nga ay ang Filipino. Okay, so sa wikang pambansa, nagiging wika ng pambansang identidad. Ito'y nag-uugnay sa iba't ibang rehiyon. At syempre, instrumento rin ng nasyonalismo. Narito ang ilang mga halimbawa ng wikang pambansa. Kinakailangan na sa sona ng Pangulo, kadalasan ginagamit dapat ang wikang pambansa sapagkat ito ang nauunawaan ng bawat isa. No? Ito rin ang nagsisilbing identidad natin kung kaya ang isang Pangulo na ay inaasahang gumamit ng wikang pambansa natin, particular na sa mga sona. Okay? So ginagamit din natin ng wikang pambansa sa mga napapanood natin sa media o kaya sa telebisyon or sa balita o sa radyo. Kinakailangang ang ginagamit ay wikang pambansa. Ngunit hindi naman natin ito nililimitahan. Ipinapaliwanag ko lamang dito na kadalasan dapat ginagamit ang wikang pambansa sa mga halimbawang ito. Ngayon, dumako naman tayo sa wikang opisyal. Alam niyo ba kung ano ang wikang opisyal? Ayan. So, ang wikang opisyal ay kaiba sa wikang pambansa sapagkat ang wikang opisyal ayon kay Virgilio Almario ang itinadhana ng batas na maging wika sa opisyal na talastasan ng pamahalaan. Tama. Ito ay opisyal o wikang opisyal na ginagamit bilang talastasan sa pamahalaan. Ito ang wikang maaaring gamitin sa loob at labas ng alinmang sangay o ahensya ng gobyerno. So ano nga ba ang ating mga wikang opisyal? So bukod dito, isang wika o lengguwahe na binibigyan ng bukod na tanging status sa saligang batas ng mga bansa, estado at iba pang teritoryo. Bukod dito, ginagamit din ang wikang opisyal sa legal na komunikasyon ng gobyerno, standardisasyon ng dokumento at proteksyon ng legal na proseso. Iba pang mga halimbawa na kadalasang ginagamit or ginagamitan ng wikang opisyal ay ang mga saligang batas na batid natin nakasulat sa wikang Filipino at Ingles, sa mga government forms kagaya ng SSLs, PhilHealth at BIR. Gayon din sa Supreme Court decisions. Yun nga lang, karaniwang Ingles ang maririnig natin dito. Ngayon naman ay dumako tayo sa wikang panturo. Kapag sinabi nating wikang panturo, ito ang wikang opisyal na ginagamit sa formal na edukasyon. Ito ay karaniwang ginagamit sa pagtuturo at pag-aaral, pagsulat ng aklat at kagamitang panturo. Ang wikang panturo rin ay nagsisilbing daluyan ng kaalaman, kaya mahalaga ito sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa lahat ng asignatura.
Sa Pilipinas, ang wikang panturo natin ay Filipino, Ingles at iba pang mga katutubong wika. Kadalasan ang mga wikang ito ay ginagamit natin sa iba't ibang asignatura. Naunawaan nyo na ba ang pinagkaiba ng wikang pambansa, wikang opisyal at wikang panturo? Ayan, patuloy na makinig sa susunod pa nating mga leksyon. Kung may nais kayong mga talakay o iba pang paksa, magkomento lamang sa ating comment box. Muli, maraming salamat sa pakikinig.